So dito mga bossing makikita nyo, no, puro tagas-tagas yung sa may cylinder head niya. Kasi yung tappet niya, yung o-ring ng tappet tsaka ng breather, up and down yung tappet, pit-pit na, kaya lumalabas na yung langis. So gagawin din natin ang paraan yan, lilinisin na rin natin ng konti. Pero usapan namin ng pinsan ko kasi may-ari nun, engine refresh lang. So dito mga bossing, sa pag-engine refresh, malaking tulong yung mga batya ng nanay natin, no? Yung lagay ng mga parts para hindi nakakalat. Ano dito, yung itim? DMP, yung bilog. Ha? Yung bilog na lang. Yung bilog ba? O sige. Ayan. Ang isa-isay na natin yung mga parts nitong makina. Magsimula muna tayo siguro sa dito sa ignition coil. So dito mga bossing, no, hindi pala ignition coil ang unahin natin. Ito muna ang airbox. Meron siyang 10mm na bolt. Yan. Dito isa lang. Yan. Sa kabila niyan, meron siyang dalawang 10mm din. Tabi niyo yung mga bolt. Luwag ah. So yan, parehas lang naman. Tapos pag tinanggal nyo, ganito siya kahaba. Tapos meron niyang spacer sa loob. Sunod, pag natanggal nyo yung tatlong 10mm na bolt na ganito, yung eto naman oh, hawak sa carb. Yung joint, tapos clamp, tapos carb. Ayan. Pwede na yan, Pip. Maluwag na yan. So natural na nakapasok yung mga hose dito. Ito yung negative line natin. Naka-body ground din yan. Tapos yung sa stator tsaka pulser. Ito yung sinasabi ko sa inyo na spacer ng airbox. Yan. Tatlo yan ha, ingatan nyo. Kasi gagalaw ang airbox nyo pag wala nito. Tapos naka rin yung hose ng breather ng engine. Siyempre may hinga ng engine natin. Ayan, hingahan. Pwede na tayo mag-proceed sa carb. Carb same, meron siyang Phillips screw. Yan, para sa clamp. Kailangan mo ng puwersa. Tapos meron ding special screw dyan, ay Phillips screw. Para sa mga ganyang tornilyo. Pero pag hindi nyo natanggal, yun, gagamit kayo ng special screw. Medyo makapal yung dulo. Pwede mo na ganang pit yung carb. Mamaya na tayo makipag-toast din sa carb. Face nyo lang lagi pataas yung carb nyo kasi tumutulo yung gas nyan pag naka-balandra. Ito na tayo, Pip, sa mga covers, ignition coils. Hindi nyo pa matatanggal mga bossing ha. Kailangan mo nang tanggalin tong ito, hilahin nyo lang yung sa may spark plug cap. Gamit ka na ng ratchet natin, Pip. Kasi mapupulpul yung ulo kapag maluwag yung screw natin. O, diba? Tanggal. Kasi kapag maluwag yung screw nyo, masisira lang yung ulo ng mga bolt natin. Masisira rin ulo nyo kapag nasira yung matik, ano pa? Pag nasira yung ulo ng screw. Unlike dito, diba? Dali tanggalin. Kaya pinatanggal ko yung ignition coil. Ayan. Kasi meron siyang tornilyo para dito. Ayan. Ayoko sa ulo ko naman, pero ayoko na maghanap pa ng matagal. Kaya ibabalik ko. Ignition coil bracket. Meron siya dyan sa gitna. Tapos yung kabila niya. Dito banda. Sino? Ito. This one 8mm ata nilagay ko dyan. Pero kapag stock, Philip pa rin yan. Tapos pwede nyo na itaas yung ignition coil bracket. Bali dalawa purpose nito. Siya yung humahawak sa shroud natin, engine shroud, tsaka sa ignition coil. Mamaya na yun, tanggalin mo muna to, Pip. Yung humahawak naman na tornilyo para sa negative natin, body ground. Okay. May mga mekanikong nagtatap sa negative battery natin tapos nilalagay sa mga bakal-bakal. Baka kasi wala na nito. Ito yung nagbibigay ng negative supply sa atin galing battery sa mga bakal na parts natin. Ayan. Ayan. Nakakabit siya sa may engine. So yung nagbibigay ng supply ng negative. Kaya iba, tinatanggal yung ganito, hindi nila alam, mawawala ng body ground. So
Sunod naman natin tip, ito 10mm dalawa sa manifold. Siya yung umahok sa carb natin. So dito ingat lang mga bossing sa paghigpit. Sa pagkalas walang problema, barubali nyo yung pagbaklas. Pero yung paghigpit, may tamang pulsuan. Kasi kapag na-lost thread nyo yung thread sa head, yan, sakit sa ulo yan. Iyakan. Talaga namang paparit-thread kayo. Pwede natanggalin si manifold. Yeah. So si manifold, may kasama siyang, yan, tignan nyo na. Ito, yung holder ng hose, breather hose. Tapos ito yung, naka-vacuum delete na kasi kaya merong barado na yung breather naman sa fuel. Yan, clamp. So sa ilalim may kasama siyang goma, tapos o-ring. Pwede na ata natin baklasin tong goma eh. Pwede. So sa mga nagsasabi dyan na kapag may goma pa, doon daw malalaman na urig pa yung ano, o hindi pa nabubuksan yung makina. Tingnan nyo na lang to, kayang-kaya namin ibalik. Tapos doon na kayo nagbe-base sa goma sa taas ng engine. Sunod naman natin, mga bossing, engine shroud. Ito. Yan. Ang purpose nito, siya yung nagpapalamig. Air-cooled ang mga Mio Sporty natin, mga bossing. Kaya mahalaga na meron ito. Ewan ko ba sa iba ba tinatanggal? Wala tuloy cooling system yung mga makina natin. Ilalim tip, may dalawa yan na pili pag stock. Doon sa ilalim. Ito yung isa. Sama to, no? Pwede na hilahin yun pag natagal yung dalawang bolts sa ilalim. So mga bossing, ulit, dito naman tayo sa shroud. Huwag niyong iwawala yung mga goma niya kasi yan yung nagsisil para hindi pakalat-kalat yung hangin. Na lalamigan ng maayos yung engine natin. Hindi nakakalabas dito kaya may goma yan. Wait lang, Pete. Pakita ko lang bakit pag walang goma. Tanggalin natin yung goma. Parang walang goma. Tapos nakalagay ito. So, pwede lumabas dito yung hangin. Hindi na nalalamigan ng kinukuhang hangin ng fan yung mga makina natin. Lumalabas lang dito. Nonsense yung cooling system natin, no? Na air-cooled. So, kailangan sealed. Kumbaga pasok sa, pasok dito sa fan, ikot dito sa engine, tapos labas dito sa ilalim. Kaya may butas yan dito. Yung kabiyak niya yung kabiyak dito. Next naman, dito tayo sa may fan cover. At sa may spark plug side. Ayan, meron pa rin, siya parang body bolts yung thread ng tornilyo na to. Yung ganyan kahaba. Dalawa. Tapos, meron dito. Meron pa doon sa likod niyan. Yan. So, bali yung tornilyo niyan. Dito. Dito. Sa isa. Tapos ito. Tapos ito. Pwede na hugutin tong fan. Yun. Meron pa rin goma yun mga bossing para hindi makalabas yung hangin. Pwede mo na rin hugutin to, Pip. Stud natin ng pipe. Bababa lang. Yun. Hindi na kailangan dito kasi top overhaul lang naman Itong cylinder head lang ang focus natin tsaka yung block. 5 allen para dito sa breather cover. Meron siyang dalawa. Ayun. Pumalap na yung langis Yan. Pag ito umimpes, tong o-ring na to. Yan. Pag umimpes yan, lalabas na yung langis. Mababawasan agad yung langis nyo. Kita na natin yung cam gear. Sunod naman natin tong yung 4 na head nut. 12 yan, Pip. So yan, tama yung sinabi niyo, Pip. Criss-cross, mapakalas, mapahigpit. Gamitan ng pagmamahal. Wala namang kaso pagpakalas Pwede naman kahit ano. Huwag lang yung pahigpit. Kasi made-deform yung surface ng chamber. Makunat talaga yung Pip sa una. Tumutunog. Nakakatakot no, pero normal yun. Luwagan mo muna, Pipa. Tapos, eto na, dito na tayo sa mga crucial part, mga bossing. So, kailangan makinig kayo maigi para wala kayong ma-miss na information at
maging effective yung pagre-refresh nyo ng stock engine. So, kailangan tapat mo muna sa timing yung magneto. Patanggal muna na itong pan tip. Tatlong 8mm sa pan. So, pag ako pit, nagkakalat. Inaano ko na lang, ginaganyan ko na lang para hindi na pakalat-kalat. Tapat sa eye. Yan. Diba? Yung eye, itong guhit na to, bago mag-age, dito nyo itatapat sa araw na to. Tapos, pag hindi kayo kumbinsido, meron kasi yan, dalawa mga bossing. Pwede nyo patignan dito sa may timing gear. Sa timing gear naman mga bossing, makikita nyo, meron siyang linya dito eh. Nakikita nyo ba yan? Yung guhit na yan, dapat nakatautok din dito sa arrow na to. So, bago kayo magtanggal ng cylinder head, tandaan nyo na yung pwestuhan niya. Arrow. Yan. So, ako medyo precise ako mag-timing kasi gusto ko yung, kung ano yung reading dati, yung parang magawa ko pag binild ko na. Medyo nakataas yung arrow. Nandito. Wala siya sa mismong gitna ng arrow. So, proceed na tayo mga bossing. Tatanggalin na yung head nut. Alright, pag tinanggal niyo yung mga head nut, may kasama talaga siyang washer. So, yung iba, hindi siya copper washer. Yung iba naman, copper washer. Tulad na ito, Pip. Tanggalin mo itong copper washer na to. Ang dalawang copper washer dito sa upper left, ito, tapos lower right. Kasi pag nag-pump si oil pump dito sa may magneto side natin, aakit siya dito sa may stud. Stud yung sinasabi ko, ito. Yung parang bolt niya na may thread. Aakit yan dito. Maglulubricate sa cam. Papasok sa mga, sa mga necessary na kailangan i-lubricate katulad ng rocker arm, cams, tapos, mga etc. Tapos pag na-lubricate niya na, bababa siya dito. Yan, bababa dito. Tapos babalik lang dun sa may engine sa ilalim. Lang, continuous cycle lang. Kumbaga, nilulubricate para hindi magkaroon ng friction yung moving parts. Umiikot na pyesa sa loob. Hindi maggasgasan agad. Kumbaga, protected siya ng oil natin. Yan. Kaya gumamit kayo ng magandang oil. Sunod Pip, ito, dalawang 8mm. Again mga bossing, pagkalas, pwede barubal. Pero pag pahigpit, yan, may samang pagmamahal. Okay, tanggalin mo na Pip. Sunod mo yung tensioner. Kasi hindi natin mababaklas itong timing gear ay yung cam gear kapag mahigpit pa ang tensioner. Pwede nyo namang baklasin rekta ng allen. Pwede rin namang i-reset mo na itong tensioner. Yan, sige Pip, bakasin mo. Ingatan nyo itong goma sa taas, natatanggal kasi ito. Pag nawala yan, maririnig nyo yung ingay sa loob ng makina natin, lalo yung timing chain. Tapos nagkakos din ng leak yan pagtagal kasi nawawala yung... Minsan yung ibang mekaniko hindi ko maintindihan bakit winawala to. O kaya hindi na binabalik. Hindi ko lang sure kung tamad na tamad magawa. Winawala yung mga original parts na importante. Pwede nating nuwagan tong sa may cam gear. 12mm mga bossing. Yan. Pag natanggal na yung bolt, sige pipugot. Pati yung cover. Yan, ugot. Malambot na yung chain yan. Yan. Tapos, dahil mo yung cam gear, pahilang ganun. Tatanggalin mo lang sa pagkakalagay. Yan. Pwede mo na hugutin yung head. Hugutin mo na yung head. Ingat lang. Natanggal agad oh. Diba? Oh, may tumulo. Yan. Ito yung cam gear natin, no? Yung cylinder head. Tignan mo yung sunog ng stock tip. Ang ganda, oh. Kalawang. Sunod yung naman. Wala nang tornilyo dito sa cylinder block. Pwede na hugutin. Ang proper na pagtanggal ng mga ganito, mga bossing, kailangan nyo ng flat screw. Ayan, oh, mayroon siyang guide dito. Pwede nyo siyang sungkitin ganun. Huwag nyo susungkitin dito sa may pagitan kasi pwedeng lumabas yung langis dyan. Ayan. Kaya pwede nyo yung paluin ng ng rubber mallet para matanggal nyo agad.
Get it? Medyo masikip yan kasi may piston na nakakapit. Yan ito. Ito kasi. Yan. So titignan nyo maigi kapag wari may pumipigil, baka may naipit lang. Timing chain. Yung Cylinder block. May kasama siyang metal gasket. Mga bossing. Tapos, pwede nyo siyang tanggalin. Kapag ganito yung status ng metal gasket, pwede pa yan i-reuse. Pero kapag yung durug-durug na, tapos may mga dents na, scratches, pwede rin napalit na bago. Mabalik tayo mga bossing, yan. Isa sa mga tip ko, kada babaklas kayo ng mga pyesa, lalo na sa engine. Pag nakuha nyo na yung isang pyesa, check nyo muna, double check nyo lahat. Tulad ng cylinder block natin. Makinis pa. So, ang batayan lang naman dito sa engine block natin eh. Kapag nagkaroon ng kamot, yan. Kumbaga ang logic dyan, dapat ano siya, pantay yung surface niya dun sa piston natin. Kasi pag once na hindi pantay, may pumasok na oil sa chamber. Pag sumabog yung chamber, masusunog yung oil, may lalabas na usok. Doon nangyayari yung puting usok na nangyayari kasi pag nasunog yung oil, nagiging white smoke siya at hindi maganda sa ano natin yon, sa makina natin yon. Kasi pag nakakalusot yun lang is nauubos yung supply na lang sa makina, di ba? So check nyo maigi kung may kamot ba. Ilalim na kamot, wala naman. Yung kamot na tinutukoy ko para ma-determine nyo ng maigi, kapag kinuko nyo, may mararamdaman kayong lalim. Pero ito, flat surface naman siya. Tapos maganda yung ano niya, yung bore niya. Dito lang ako nagtataka kasi 2020 model to. Pero parang may overheat sign yung engine nyo. May kamot yung piston. So bakit nangyari to? Napabayaan ba sa langis? Dito, Pete, tanggal muna tayo ng stud, no? Para madali tanggalin tong gasket. Itong mga stud. Stud tawag dito, ha? Yan. Ito yung dinadaanan ng langis. Tapos, maglulubricate sa ulo. Tapos dito lalabas. Pagtapos na sila, paikot-ikot lang.